Hello, good morning mga ka-sisters, mga ka-brothers. Ito na naman po ang Samut-Sari Pinay in Taiwan. Okay po, may naisip po akong isang content na i-share sa inyo. Ito po is yung pagkain ng sobrang anghang. Kung ano po ang benepisyo o may dulot hubang masama ito sa ating pangangatawan. Actually hindi niyo ho ba napansin na halos buong bansa is talagang nahihilig sa sili. As in talagang wala ka nang makikitang bansa na hindi gumagamit ng sili. Sa office po, may mga ka-coworker akong Indonesian, Vietnam, Thailand. Halos lahat po sila mahilig po talaga sa maanghang. Wala po atang ka-coworker ko na hindi mahilig sa maanghang. Ako po mismo, mahilig po ako sa maanghang. Pero po, hindi naman po yung sobrang anghang. Wala po akong ibubuga pag isasali niyo po ako sa spicy mukbangers. Hindi po ako pwedeng magkaroon ng title na ganon. Kasi hindi po ganon ang aking level ng anghang. Okay po, meron po akong usually sa mga vlogs, yung street food, yung dynamite na sinasabi or dynamite na tinatawag nila, yung bedeng sili na may cheese, na ito po is isinasawsaw sa mayonnaise at ketchup. Usong-uso pong street food yan. Kaya pagbalik ko ng Pilipinas, hahataw ako ng dynamite. Okay po. So ngayon pag-usapan po natin muna ang benepisyo ng anghang or ng sili sa ating pangangatawan. Una, it help manage weight daw po. Okay, some research has found that capsaicin boosts the body's ability to break down fats and burn more energy. Ang sili is mayaman din sa vitamin C, vitamin A, potassium, fiber, at folic acid. Number 2, for those who have diabetes daw po. Ayon sa mga researcher, posibleng mapigilan ng sili ang pagkakaroon ng diabetes. Nakita din na ang sili is nagpapababa ng blood sugar. Okay. Pangatlo po, may tulong sa kolesterol at sakit sa puso. Ang sili is may kakayahan na mapigilan ang pagbabara sa ugat ng puso. Nagpapababa din po ng level ng kolesterol or bad cholesterol sa ating katawan. Ang pang-apat po, nagpapaluwag ng baradong ilong dulot ng sipon or sinusitis. Panglima po, pangalis sa sakit sa katawan. Ibig sabihin na ang sili daw po ang ginagawa ding pampahid sa masasakit na joints and arthritis. Pinag-aaralan din na ang sili is pwedeng makapigil sa cancer tulad ng prostate cancer po. Okay, so next po is, ito po is ang masamang epekto po ng sobrang anghang sa ating pangangatawan. Okay po. Una, pag nasobrahan daw po, pwede itong magdulot ng indigestion at heartburn. Pwede rin daw po itong makapinsala sa may mga sakit na respiratory disease and lung cancer. Ito ay nagkakapag-cause ng sore throat or itching at pwede din itong maka-irritate sa ating skin. At kung ikaw naman po is may diarrhea, iwasan pong kumain ng maanghang.
So, inuulit ko po ang benepisyo ng pagkain ng sili o maanghang. It pampapayat daw po. It help manage weight daw po. Okay? Number 2, for those who have diabetes. Number 3, tumutulong sa cholesterol at sa may sakit sa puso. Nagpapaluwang sa baradong ilong, nag-aalis or tinutulungan niya rin po na pampaalis sa sakit sa ating katawan. Okay po, at pinag-aaralan daw po ng ating mga researcher ng ang sili is pwedeng makapigil sa cancer na prostate cancer. Okay po, yun nga lang po, yung masamang epekto ang ating tatandaan lagi. Okay? Kung nagkakos siya ng indigestion at heartburn, okay, nakakapinsala po sa merong sakit na respiratory disease at lung cancer. Okay, nagkakos din po siya ng sore throat or nakaka-irritate daw po ng skin. Or kung may diarrhea, iwasang kumain ng sili. Okay po. So, hindi lahat ng sobra is maganda. Okay po. Hindi naman sinasabing bawal kumain ng sili or masamang kumain ng sili. Pero alalay lang po. Tandaan niyo lang po yung mga bagay na sinabi ko po ngayon na isinare ko po sa inyo, yung masamang epekto. Yun lang naman po. Okay po? So, dito po nagtatapos ang aking vlog. Hopefully na isubscribe niyo po ang aking vlog, i-likes niyo po, at pwede po kayong mag-comments. Pwede niyo pong sabihin doon kung ano pa po ang gusto niyong pag-aralan or